Hi Scorpio, welcome. So tingnan natin kung ano yung mga blessing na parating sa'yo. So be open-minded po, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message for Scorpio. Ano yung insight sa'yo? Give me the message for Scorpio. So, dito Scorpio, no? Lumabas yung The Wheel of Fortune and the Hangman dito. So, nakikitaan ko dito, meron ditong bagong buhay pagdating sa usaping pera. Okay? So, lumabas tong The Wheel of Fortune. So, ibig sabihin, meron ditong turning point. Merong swerte na parating. Meron din akong nakikitang biglaang pagbabago. Kumbaga, kailangan lang dito ay divine timing, okay? So, meron ditong pagbabago ng kapalaran sa usaping pera. So, nakikitaan ko dito, ito yung energy na biglaang pag-angat. Para bang twist of fate, ganon. Ganon yung peg. So, dito sa The Hangman and the Temperance dito, nakatigil ka muna dito. Pero ganun pa man ano, si Universe ay huminto sa'yo ngayon para maging, para ba makita mo yung better strategy, ganon. So, nakikitaan ko dito bagong approach or pwede rin ibang direction. So, nakikitaan ko dito, wait a little, pero may malaking paparating, okay? So, dito sa Temperance, ano, nakikitaan ko dito yung balance and divine protection. So, ibig sabihin, pinapakalma ka dito para hindi ka ma-overwhelm sa ship. So, yung bang hindi ka ma-overwhelm sa ship na paparating. So, ito yung assurance na safe yung transition mo. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung Page of Swords upright. Yung iba sa inyo ha, unexpected news or opportunity yung paparating sa'yo. So, may malalaman kang information, pwede ring offer, or pwede ring chismis na totoo pala. Okay? So, nakikitaan ko dito, meron din ditong financial idea. Ito yung starting ng spark ng pagbabago. So, nakikitaan ko rin dito yung Three of Wands. So, ito yung sign na pwedeng better future or pwedeng expansion. Meron nung nakikitang pag-angat or pwede rin paglayo sa sakal na cycle. So, may paparating na opportunity from afar, pwedeng travel, pwedeng new market, pwede rin online or bigger chance, okay? So, nakikitaan ko din dito, may lumabas na The Fool. So, yung iba sa inyo, fresh start ito pagdating sa pera o karera. So, bagong chapter, yung bang tipong wala ng baggage, ito yung bagong buhay na literal. So, nakikitaan ko rin dito yung Five of Swords. So, dito sa Five of Swords, meron ng mga konting conflict. Dun sa iba sa inyo, pwedeng meron kang kadiling na maego or pwedeng isang taong hindi nagbibigay ng fair exchange. So, may mga taong may control sa finances mo. Pero yung magandang balita rito, hahawakan mo ulit yung kapalaran mo. Okay? Hindi na sila. So, nakikitaan ko rin dito yung Four of Pentacles. So, dito, financial fear o pag-iipon. Okay? So, ito yung energy na hawak sa, kumbaga hawak mo na yung pera. Or pwede rin na, dahil lumabas ang The Wheel of Fortune and the Fool dito, no? So, may pagbabago dito or may magbabago. Okay? Magiging mas may freedom ka, lalo-lalo na sa financial mo. Nakikitaan ko rin dito yung Queen of Cups upright. So, yung iba sa inyo, meron kang emotional healing or inner guidance. Kumbaga, makinig ka sa intuition mo. So, meron ditong usaping pera. Pagdating sa pagpaplano, lalo-lalo na sa usaping pera, sundin mo yung intuition mo or yung mga kutob-kutob mo. Meron nung nakikitang taong emotionally na susuportahan ka. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung death.
So, ito yung yung pagbabago or pwede ring transformative card na kung saan ito yung card na rebirth, okay? Kumbaga meron ditong magtatapos at meron ditong pagbabago, okay? Kumbaga something will end completely para mag-open yung financial breakthrough mo, okay? So ito yung pinakamalakas na sign na kumbaga meron kang tinapos about sa toxic, pwedeng sa trabaho or pwedeng proyekto na sobrang toxic na or pwede rin nag-quit ka sa isang cycle na walang growth. So, nakikita ko dito na meron ditong transitioning to a better, okay? Lalo-lalo na sa financial path. So, nakikita ko din dito yung Five of Cups. So, dito sa Five of Cups, meron ako nakikitang past regret dun sa iba sa inyo or losses, okay? Ito yung last emotion na heaviness bago yung breakthrough mo. Kumbaga, matindi din yung pinagdaanan mo, no? So, yung mensahe lang dito, huwag mo nang bitbitin yung sakit sa bagong cycle, okay? So, dito, no, lumabas yung the moon. Kumbaga, meron kang mga takot or pwede ring anxiety or confusion, tungkol sa future. So, dito, dahil nasa tabi mo yung death dito, ito yung tipo na lahat ng takot na ito or lahat ng takot na nararamdaman mo, illusion lang, okay, dito sa the moon. Kumbaga, sinasabihan ka dito, matatapos na to, meron ditong bagong simula, bagong katotohanan na naghihintay sa'yo. Okay? So, lumabas yung Ten of Swords dito. So, ito yung pagtatapos ng suffering mo. Ito yung pinakamatinding end kasi natapos na to. Andito na yung bagong simula ng buhay mo. Okay? So, dito, tapos na yung cycle ng paghihirap dito. Kumbaga, Scorpio, meron ka ditong financial transformation, meron ditong big financial turning point dito sa The Wheel, okay? So, magkakaroon ka ng post dito, pero ganun pa man, meron ditong unexpected news, kumbaga ginagabayan ka dito para makamtan mo to sa Temperance. So, nakikitaan ko rin dito, merong bagong simula dito sa The Hangman and the Fool. So, meron ditong ending the toxic, kumbaga ending toxic connection, okay? Dito sa Five of Cups, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, yung bang tipo na meron ditong emotionally stability. Okay? Meron ako nakikita ditong releasing regret sa Five of Cups. So, meron ditong overcoming fear sa the moon. So, dito, sinasabihan ka dito na matatapos na lahat ng problema mo, lalo-lalo na sa usaping pera at kaginhawahan ay naghihintay sa'yo at tagumpay. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.